Kung hindi dahil sa viral video ng isang street vendor na nagbebenta ng palamig, malamang ay hinding-hindi ko tatapakan ang kapuluan ng Pilipinas. Bilang isang mamamahayag na nag-uulat tungkol sa pandaigdigang politika at mga sigalot, sanay akong habulin ang malalaking issue, pagbabago ng rehimen, tensyong militar, pandaigdigang krisis sa pananalapi. Sa totoo lang, hindi ko kailanman inisip na mapupunta ang Pilipinas sa listahan ng aking mga bibisitahin para sa isang ulat. Sa aking pananaw, ito ay isang bansa lamang na nagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, isang lugar ng magagandang beach, at sa pinakamalala, isang numero lamang sa mga balita tungkol sa kahirapan at kawalang tatag ng politika, hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ng personal. Gayunpaman, isang araw, sa aming newsroom, nakita ko ang isang kasamahan na iwinawagayway ang kanyang telepono sa harap ko. Isang video iyon ng isang nagtitinda ng sagot gulaman sa Maynila. Gamit ang isang kamay, mabilis niyang isinara ang plastik na supot sa paraang perpektong selyado ito at hindi tumatagas. Sa ibaba ng video, may komento mula sa isang British na turista. Paano nangyaring hindi tumatagas kahit anong gawin mo? Nakatira na ba sa hinaharap ang mga Pilipino? Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng libu-libong komento sa kanluran. Nagsimulang magtalakaya ng mga tao kung bakit ang ganitong kaliit na detalye ay hindi magawa sa ibang lugar. Gaano karaming mga imbensyon sa Pilipinas ang hindi natin alam? Tumingin sa akin ang aking editor at sinabing, "Pumunta ka sa Pilipinas, kailangan nating alamin kung ano talaga ang nangyayari doon." Nag-atubili ako noong una, ngunit ganyan talaga ang balita. Kadalasan, ang nagbabago sa mundo ay hindi ang malalaking kaganapan na ating inaasahan, kundi ang maliliit na bagay na ating binabalewala. Kaya, dala ang aking mga pagkiling, pag-usisa, at kaunting pag-aalinlangan, lumipad ako patungong Maynila. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento kung saang bahagi ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil tiyak na ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Sa sandaling lumapag ang eroplano, hindi ko pa rin inaasahan na may anumang sorpresa akong matatamo sa lugar na ito. Ngunit ang tunay na yumanig sa akin ay hindi ang mga nagtataasang gusali o ang ingay ng mga palengke, kundi ang isang bagay na nakita ko sa isang kanto sa Makati. Isang mahabang network ng mga covered walkway na nag-uugnay sa mga gusali, na nagbibigay daan sa mga tao na maglakad nang hindi naiinitan o nababasa. Natigilan ako ng ilang segundo. Ito pala ang sinasabi nilang praktikal na disenyo ng mga Pilipino. Akala ko biro lang, hindi ko inasahan na totoo pala ito, at mas malawak pa kaysa sa aking inaakala. Mula sa sandaling iyon, nagsimula kong mapagtanto na marahil ang biyaheng ito ay hindi magiging kasing simple ng aking inaasahan. Ilang araw ang lumipas, kasama ang aking lokal na production team. Nilibot namin ang mga night market, convenience store, at mga business park. Mula sa pinakasimpleng gamit sa araw-araw hanggang sa pinakamodernong pasilidad, patuloy akong nakakakita ng mga disenyo na tila ordinaryo, ngunit puno ng talino. Sinabi sa akin ng aking gabay na may 4 na imbensyon na partikular na dapat kong malaman. Ang banana ketchup, ang business process outsourcing, BPO model, ang konsepto ng unlimited texting, at ang jeepney. Ang una kong reaksyon ay, ano? Lahat ng ito ay may kaugnayan sa Pilipinas? Unlimited texting, Unli Text. Noong mga unang araw ko bilang reporter sa mga conflict zone, ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon namin. Ngunit hindi ko alam na ang kultura nito ay nagmula sa Pilipinas, BPO. Siyempre, alam ko ang kahalagahan ng mga call center, ngunit hindi ko lubos na naunawaan ang posisyon nito sa pandaigdigang ekosistema ng serbisyo. Jeepney. Akala ko isa lang itong makulay na sasakyan, hindi isang simbolo ng pagkamalikhain mula sa mga labi ng digmaan. At banana ketchup? Diyos ko, sa mga taon ko sa iba't ibang bansa, madalas ko itong makita, ngunit ngayon ko lang nalaman na ang inventor nito ay isang Pilipinang siyentista noong panahon ng digmaan. Habang lumalalim ang aking panayam, unti-unti kong napagtanto na bagamat ang mga imbensyong ito ay tila magkakaiba, mayroon silang iisang pinagmulan, ang diwa ng diskarte at malasakit ng mga Pilipino, ang pag-iisip para sa kapakanan ng gumagamit. Bigla kong naunawaan kung bakit ang selyadong palamig, ang makulay na jeepney, ang unlimited text na nagligtas sa aming komunikasyon, at ang ketchup na nagbibigay kulay sa maraming pagkain ay nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo. Ang mga Pilipino ay maaaring hindi maingay sa pag-promote ng kanilang sarili, ngunit ang kanilang pagkamalikhain, teknolohiya,
at pag-aalala ay matagal nang nakapasok sa pang-araw-araw na buhay ng mundo. Subalit, ang kabalintunaan ay ginagamit ng mundo ang mga imbensyon ng Pilipinas, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na nagmula ang mga ito rito, kabilang na ako noon. Ang lahat ng katanungang ito ay nagdala sa akin sa unang mahalagang tanong sa aking investigasyon. Bakit tahimik na lumitaw mula sa Pilipinas ang mga imbensyong ito na nagpabago sa mundo? Susunod, dadalhin kita sa aking paglalakbay na puno ng pagkadiskubre upang alamin ang mga kwento sa likod ng 4 na dakilang imbensyon ng Pilipinas na nagpabago sa mundo mula sa Unli Text hanggang sa BPO, mula sa jeepney hanggang sa banana ketchup. Nang unang sabihin sa akin ng team mula sa Pilipinas na ang konsepto ng unlimited texting ay naging isang pandaigdigang kababalaghan dahil sa Pilipinas, ang una kong reaksyon ay pagdududa. Bilang isang mamamahayag mula sa isang European media system, sanay kaming isipin na ang mga inobasyon sa komunikasyon ay nagmumula sa Silicon Valley, Japan o Finland. Ang Pilipinas, sa aking isipan, ay isang bansa lamang na kilala sa pag-export ng lakas paggawa, hindi isang lugar na maiuugnay sa salitang inventor. Kaya, nang ipakita sa akin ng isang dating inhinyero ng telecom ang isang lumang Nokia phone, hindi ko napigilang itanong ang ibig ninyong sabihin. Ang kulturang ito ng murang text messaging ay talagang nagsimula dito? Sinubukan kong maging magalang, ngunit ipinagkanulo ng aking tono ang aking pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang magsimula na ang malalim na panayam, ang aking matagal ng pagkiling ay nagsimulang gumuho. Dinala ako ng mga lokal na eksperto sa isang maliit na museo ng teknolohiya. Ipinakita sa akin ang mga lumang kagamitan mula sa panahon bago ang mga smartphone at ikinuwento ang konteksto ng huling bahagi ng 1990s kung saan ang komunikasyon ay mahal at limitado. Naalala ko ang aking sariling karera bilang isang reporter. Noong mga panahong iyon, naranasan kong magbayad ng malaki para sa mga international call. Naranasan kong mag-alala sa bawat text message dahil sa gastos. Sa Balkans, halos mawalan kami ng komunikasyon dahil sa mahal na singil. Biglang naging malinaw ang mga maliliit na pagkabigo na iyon. Sinabi sa akin ng mga eksperto na ang mga Pilipino ay naharap sa parehong problema. Ang naisip nila ay, mayroon bang paraan para makipag-usap ng hindi nababahala sa gastos? Bigla kong napagtanto na ang mga sakit ng ulo na naranasan ko noon ang mismong nagtulak sa pag-usbong ng imbensyong ito. Ipinakita nila sa akin ang mga lumang datos. Ang isang text message noon ay nagkakahalaga ng ₱1. Para sa karamihan, ito ay malaking halaga. Napansin ng mga kumpanya ng telecom sa Pilipinas ang konsepto ng tingi o pagbili ng tingian at inilapat ito sa mga promo. Nilikha nila ang unlimited text sa loob ng isang araw o isang linggo para sa isang nakapirming presyo. Hindi na kailangan ng mamahaling plano, hindi na kailangan magbilang ng bawat karakter. Sinabi nila sa akin na sa simula pinagtawanan ang ideyang ito. Sabi nila, malulugi ang mga kumpanya o hindi ito magiging sikat. Ang mga boses na ito ay laging naroroon sa bawat panahon at ngayon, gaano katawa-tawa ang mga ito pakinggan. Ipinakita sa akin ng inhinyero ang mga lumang ad para sa mga promo na ito. Bigla akong tinamaan ng isang kakaibang damdamin. Napagtanto ko na ang simpleng konsepto na ito ay naging kasama ko sa aking buong karera. Mula sa mga coordinate, mabilis na update, hanggang sa mga kumpidensyal na mensahe, paulit-ulit kong ginamit ang text messaging nang hindi pinag-iisipan ang pinagmulan ng kultura nito. Ngayon ko lang nalaman na ang aking buhay ay tahimik na hinubog ng isang maliit na inobasyon mula sa Pilipinas. Patuloy nilang ipinaliwanag ang ebolusyon. Habang lumalaganap ang mga mobile phone, ang kultura ng Unli Text ay naging pundasyon para sa pakikipag-ugnayan sa buong bansa na ginawang texting capital of the world ang Pilipinas. Sa isang panahon na limitado pa ang internet, ang SMS ang naging pinakamaasahang tulay ng komunikasyon at ang Pilipinas ang nagpasimuno nito. Sinabi ng isang inhinyero ng mahinahon, gusto lang naming gawing mas madali para sa mga tao na makipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit alam ko sa aking puso na sa likod ng pangungusap na iyon ay ang malalim na nakaugat na diwa ng kulturang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Para sa aming dokumentaryo, kinapanayam namin ang maraming dayuhan na nanirahan sa Pilipinas noon. Naalala ko ang isang German IT engineer na nagsabi, ang Unli Text ang unang nagparamdam sa amin na ang komunikasyon ay maaaring maging tunay na abot-kaya at palagian. Isang British na guro ang nagkuwento, dahil sa murang texting, nagawa kong makipag-ugnayan sa lahat ng aking mga estudyante,
nang hindi gumagastos ng malaki. Nakatanggap pa ako ng email mula sa isang African journalist na nagsabing, sa mga lugar na walang matatag na internet, ang SMS ay isang lifesaver. Ang konsepto ng murang komunikasyon na pinasimunuan ng Pilipinas ay nagligtas ng maraming buhay. Ang mga boses na ito ay sumasalamin sa aking sariling karanasan. Bigla akong nakaramdam ng matagal ng nawawalang hiya. Kami sa Europa ay madalas na ipinagmamalaki ang aming mga teknolohikal na tradisyon, ngunit hindi namin kailanman binigyan ng pansin ang mga maliliit na inobasyon na nagpapanatili sa daloy ng pandaigdigang komunikasyon. Ang mas nakakagulat ay nang tanungin ko ang mga Pilipinong ito. Naisip niyo ba noon na babaguhin nito ang mundo? Halos sabay-sabay silang sumagot, hindi. Gusto lang naming maging mas madali ang buhay. Ang simple, praktikal, at hindi mapagmalaking saloobing ito ay nagpaalala sa akin ng mga covered walkway na nakita ko ng pagiging magiliw sa mga convenience store, ng diskarte sa packaging ng pagkain sa mga night market. Lahat ng ito ay hindi para ipagmayabang ang teknolohiya, kundi para gawing mas madali ang buhay. Sa sandaling ito, lubos kong naunawaan na ang pag-usbong ng kulturang ito ay hindi aksidente. Ito ay nagmula sa isang lipunan kung saan sa bawat sulok, bawat industriya at bawat maliit na imbensyon, mayroong isang karaniwang tanong, makakatulong ba ito para maging mas maginhawa para sa iba? At ako, na mula sa kanluran at sanay na tingnan ang mundo sa pamamagitan ng malalaking salaysay, biglang napagtanto na marahil ang tunay na nagbabago sa mundo ay hindi ang mga ingranding pahayag ng mga higanting korporasyon, kundi ang tahimik na pag-aalalang ito. Sa pagtatapos ng aming shooting, hawak ko ang isang lumang modelo ng telepono at naramdaman ko ang bigat nito na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ito malaki, ngunit tila ito ang patunay na sumasalungat sa aking mga taon ng pagkiling. Ang Pilipinas ay hindi tulad ng aking inaakala. Hindi ito isang lugar na nagpapadala lamang ng mga tao para magtrabaho para sa iba. Ito ay isang lugar na, sa pamamagitan ng hindi mabilang na maliliit na inobasyon, ay marahan, ngunit matatag na nagtutulak sa mundo, patungo sa isang mas konektado, mas maginhawa, at mas makataong paraan ng pamumuhay. Nagsimula akong maunawaan kung bakit maraming kanluraning manonood ang nag-iwan ng komento pagkatapos ng aming palabas. Teka, ang kultura ng texting ay pinalakas ng Pilipinas. Araw-araw kong ginagamit ito ngunit hindi ko naisip kung saan ito nagsimula. Sa sandaling iyon, tila nakita ko ang aking sariling anino, ignorante, ngunit may tiwala sa sarili, tumatanggap ng mga bagay-bagay ng walang pasasalamat. At ngayon, kailangan kong aminin, ang mundo ay may utang na pasasalamat sa Pilipinas. Akala ko ang kwento ng Only Text ay sapat na para mamangha ako, ngunit ang tunay na sumira sa aking mga pagkiling ay ang araw na pumasok ako sa isa sa mga malalaking BPO hub sa Bonifacio Global City. Bilang isang mamamahayag, nakabisita na ako sa mga malalaking korporasyon sa Europa at nakita ang mga tinatawag na innovation centers sa Amerika. Sa aking nakasanayang pananaw, ang Pilipinas ay isa lamang sa mga production base ng mga imperyong ito, responsable sa pagsunod sa utos, pagpapatupad, ngunit hindi isang leader. Gayunpaman, nang suotin ko ang aking visitor's ID at pumasok sa isang malinis at maliwanag na pasilyo, sa unang pagkakataon, napagtanto ko na mula pa sa simula, ganap na mali ang pagtingin ko sa islang ito. Nakatayo sa harap ng isang pinto na may high-tech na security, pinakinggan ko ang isang operations manager na ipaliwanag ang kasaysayan ng industriya ng BPO sa Pilipinas. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, ang mga pandaigdigang kumpanya ay pinapatakbo ang lahat ng kanilang serbisyo sa loob ng kanilang sariling bansa. Mababa ang kahusayan, mataas ang gastos, at malaki ang panganib. Ngunit ang mga Pilipino, kasama ang gobyerno at pribadong sektor, ay buong tapang na binago ang mga patakaran ng pandaigdigang supply chain. Nag-focus sila sa serbisyo customer support, technical assistance, data processing, ang mga bahaging nangangailangan ng empatiya, kasanayan sa komunikasyon, at pasensya, at ginawa itong pinakamahusay sa mundo. Ang modelong ito ay hindi lamang nagpabago sa istruktura ng industriya, kundi direkta ring nagbago sa kapalaran ng mga pandaigdigang kumpanya. Nang marinig ko ito, likas kong gustong tumutol. Ngunit mahinahong idinagdag ng manager, kung wala ang modelong ito, ang iyong smartphone support, ang iyong airline booking, ang iyong bank account inquiry ay hindi magiging kasing episyente tulad ngayon. Habang bumubukas ang pinto, ang ingay ng daan-daang boses,
ay sinala ng soundproofing hanggang sa halos hindi na marinig. Pumasok ako sa isang malawak na operation floor at nakita ang daan-daang mga ahente, lahat ay naka-headset, nakatutok sa kanilang mga monitor. Sa sandaling iyon, ang aking mga naunang pag-iisip ay nagsimulang gumuho. Akala ko ang Pilipinas ay sumusunod lamang sa mga script na ibinigay sa kanila. Ngunit ang tanawin sa harap ko ay nagsasabi sa akin na ito ay hindi lamang isang call center. Ito ang puso ng serbisyo para sa buong mundo. Itinuro ng manager ang isang malaking screen na nagpapakita ng real-time na data. Ang mga ito ay ang aming customer satisfaction scores, aniya. Ang bawat porsyento ng pagtaas ay nangangahulugan ng milyon-milyong dolyar sa kita para sa aming mga kliyente. Tinitigan ko ang mga numero mula 80%, 85%, 90% hanggang sa kahangahangang 95%. Sinabi ng manager, ito ang resulta ng mga dekada ng pagsasanay, puyat at sakripisyo ng mga Pilipinong ahente. Wala silang mga magagarbong islogan o mga ingranding pahayag na karaniwan sa mga kumpanyang kanluranin. Sa pamamagitan lamang ng katatagan, katumpakan at patuloy na pagpapabuti, naabot nila ang isang antas na hindi kayang pantayan ng iba. Ayon sa datos ng isang 2024 industry report, hawak ng Pilipinas ang malaking bahagi ng pandaigdigang merkado ng voice BPO at nangingibabaw sa mga komplikadong serbisyo tulad ng healthcare at financial services. Ang numerong ito ay nangangahulugan na ang puso ng serbisyo ng karamihan sa mga high-end na kumpanya sa mundo ay nagmumula sa Pilipinas. Nang ilagay ko ang aking kamay sa isang cubicle wall, hindi ko alam kung bakit, nakaramdam ako ng paggalang. Bigla kong napagtanto na ang sinasabi naming mga European media na pandaigdigang kompetisyon sa teknolohiya ay, sa katunayan, kalahating nakasalalay sa mga balikat ng Pilipinas. Iniuulat namin ang teknolohikal na pangingibabaw ng Amerika, ngunit bihirang banggitin kung saan nagmumula ang suporta na nagpapatakbo sa mga produktong ito. Pinupuri namin ang mabilis na pag-unlad ng AI, ngunit bihirang sabihin sa aming mga manonood na kung wala ang back-office support mula sa Pilipinas, ang mga data tagging at content moderation na nagpapatakbo sa mga modelong ito ay hindi gagana. Sa pantry ng opisina, nakipag-usap ako sa ilang mga ahente. Karamihan sa kanila ay bata, magalang, ngunit may bakas ng pagod. Tinanong ko sila kung bakit nila piniling pumasok sa isang trabahong may mataas na pressure. Tumahimik sila sandali. Isa sa kanila ang nagsabi, gusto naming maramdaman ng mundo na kapag kailangan nila ng tulong, mayroong isang Pilipinong handang makinig. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama sa isang bahagi ng aking puso. Ito ay may parehong diwa tulad ng kwento ng Unli Text, ng Jeepney, at maging ng Banana Ketchup. Hindi ito para sa pagpapasikat, kundi para gawing mas madali ang buhay ng iba. Umalis ako sa BPO Hub at dumaan sa isang glass wall kung saan nakita ko ang isa pang shift ng mga ahente na papasok, handang sagutin ang mga tawag mula sa kabilang panig ng mundo. Sinabi sa akin ng manager, ang bawat isang tawag na sinasagot nila ay isang problema na nalulutas, isang customer na natutulungan. Ang mga interaksyong ito ay nangyayari sa buong mundo, sa iyong bangko, sa iyong airline, sa iyong online shopping. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang hiya. Lahat ng aking kagamitan sa trabaho, ang mga tool na ginagamit ko para iulat ang mga balita sa mundo, ay lubos na umaasa sa islang ito na dati kong minamaliit. Sa huling bahagi ng aking panayam, binisita namin ang ilang mga internasyonal na kumpanya na may operasyon sa Pilipinas. Isang British na analyst ang nagsabi sa akin, kung titigil ang mga BPO sa Pilipinas sa loob ng isang linggo, kayo sa Europa ang unang makakapansin na nagbago na ang mundo. Isang Amerikanong tech executive ang mas direkta. Ang Pilipinas ay hindi bahagi ng pandaigdigang tanikala ng serbisyo. Ang Pilipinas ang tanikala mismo. Kung hindi ko personal na narinig ang mga salitang ito sa Pilipinas, iisipin kong ito ay mga eksaheradong pahayag. Ngunit matapos kong makita ang mga operation floor, ang data, at ang mga ahente, hindi ko na magagamit ang salitang call center lamang para ilarawan ang papel ng Pilipinas. Paglabas ko ng gusali, tinamaan ng papalubog na araw ang mga salaming bintana. Bigla kong naalala ang aking pagkiling noong kararating ko pa lang. Akala ko ito ay isang isla lamang ng mga pabrika at mga taong sumusunod sa utos. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang mga ahente dito ay hindi lamang sumasagot ng tawag. Sila ang nagpapanatili sa ritmo ng modernong sibilisasyon. Tinitiyak nilang gumagana ang iyong mga serbisyo, nalulutas ang iyong mga problema,
at nagiging mas mahusay ang mundo. At ang pinakamahalaga, hindi sila humihingi ng pasasalamat para dito. Umupo ako sa isang bangko sa labas ng parke, pinapanood ang mga batang empleyado na pauwi na. Ang kanilang mga simpleng anyo ay naging kahanga-hanga sa aking paningin. Sa wakas, naunawaan ko na ang tinatawag na pagbabago ng Pilipinas sa mundo ay hindi isang slogan sa media, kundi isang katotohanang nangyayari araw-araw. At ang pinakakabalintunaan ay inabot ng napakatagal na panahon para mapansin ito ng mundo. At ako, bilang isang mamamahayag, ay huli na ng maraming taon. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, inamin ko sa harap ng kamera, mali ang paraan ng pagtingin ko sa Pilipinas noon. Kung ang Unli Text ay nagpabago sa aking pag-unawa sa impluensya ng Pilipinas at ang BPO ay sumira sa aking mga stereotype tungkol sa isang sentro ng serbisyo, ang tunay na nagparamdam sa akin ng hiya ay isang simpleng pagkain na naging bahagi na ng aking buhay bilang mamamahayag, ang banana ketchup. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Pumasok kami sa isang maliit na museo ng pagkain. Sa loob, nakadisplay ang mga lumang bote, isang lumang larawan ng isang babaeng may matatag na paninindigan, si Maria Orosa, isang Pilipinang food technologist. At ngayon ko lang nalaman na siya ang inventor ng minamahal na condiment na ito. Sinabi sa amin ng curator na noong 1940s, sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain, kabilang na ang mga kamatis. Si Maria Orosa, na may matinding pagnanais na tulungan ang kanyang mga kababayan, ay nag-isip ng isang layunin. Lumikha ng isang sarsa na maaaring kainin ng sinuman, madaling iimbak, at gawa sa mga lokal na sangkap. Sa isang maliit na laboratorio, paulit-ulit siyang nag-eksperimento. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Kung gagamitin ang saging na sagana sa bansa at hahaluan ng suka, asukal at pangkulay, hindi ba't makakalikha ito ng isang masarap na sarsa? Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng déjà vu. Ang mga dakilang imbensyon sa mundo ay madalas na nagmumula sa pinakasimpleng obserbasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ibinigay sa akin ng curator ang isang bote ng banana ketchup. Simple ang disenyo nito, ngunit sa sandaling iyon, bumalik sa aking isipan ang napakaraming alaala. Sa mga relief operations sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, nakita ko itong ipinamimigay. Sa mga kaarawan ng mga batang Pilipino, ito ang sikreto sa kanilang matamis na spaghetti. Sa mga simpleng kainan, ito ang kasama ng pritong manok. At hindi ko kailanman inisip na ang pagkain ito, na nagbibigay kulay sa hindi mabilang na sandali, ay nagmula sa talino ng isang Pilipina noong panahon ng digmaan. Nagpatuloy ang panayam at tinanong ko ang isang katanungan na matagal nang bumabagabag sa akin. Bakit naging napakatagumpay ng banana ketchup? Itinuro ng curator ang isang quote mula kay Maria Orosa. Hindi ito eksaktong salita, ngunit ang diwa ay, ang pagkamalikhain ay umuusbong sa panahon ng pangangailangan. Natigilan ako. Ang pangungusap ay simple, ngunit malalim ang kahulugan. Para sa akin, ang banana ketchup ay isang kakaibang sarsa lamang. Para sa mga sundalo noong digmaan, ito ay isang paraan para magkaroon ng lasa ang kanilang pagkain. Para sa mga pamilya pagkatapos ng digmaan, ito ay isang simbolo ng pagbangon. Para sa mga bata, ito ay ang lasa ng kaligayahan. At para sa mga nasalanta ng kalamidad, ito ang unang paalala ng normalidad bago muling itayo ang kanilang mga buhay. Bigla kong napagtanto na ang tagumpay ng banana ketchup ay hindi dahil sa mababang presyo o matamis na lasa, kundi dahil tinutugunan nito ang isang pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan para sa ginhawa at pag-asa. At ang imbensyong ito ay nagmula sa isang babaeng Pilipina. Nakaramdam ako ng matinding pagkamangha dahil akala ko ang mga inobasyon na nagbabago sa pandaigdigang panlasa ay nagmumula lamang sa malalaking korporasyon sa Amerika o Europa. Ngunit ang katotohanan ay nagsasabi sa akin na mayroong isang pangalan mula sa Pilipinas na sa loob ng mga dekada ay tahimik na naging bahagi ng buhay ng milyon-milyong tao. Para sa aming dokumentaryo, kinunan namin ang mga istante ng mga supermarket na puno ng iba't ibang tatak ng banana ketchup. Sinabi sa akin ng isang lokal na staff, "Alam mo ba, ito ay isang disaster-proof na pagkain." Sinabi niya sa akin na sa tuwing may paparating na bagyo, isa ito sa mga unang nauubos sa mga tindahan dahil hindi lamang ito nakakatulong na malampasan ang kalamidad, kundi sumisimbolo rin sa isang saloobin sa buhay na hindi natatakot sa mga paghihirap. Sa aming pag-shoot, nakapanayam din namin ang isang matandang volunteer na tumulong noong lindol sa Bohol.
Malinaw niyang naaalala sa ikatlong araw matapos ang sakuna. Nakita niya ang isang ina na yakap ang kanyang pagod na anak sa gitna ng mga guho. Sa tabi nila, isang plato ng kanin na may kasamang itlog at banana ketchup. Sinabi niya, ang eksenang iyon ay nagpaiyak sa lahat ng rescuer. Hindi dahil masarap ang pagkain, kundi dahil ang sarsang iyon ay nagsasabing, kaya nating malampasan ito. Habang ikinukwento niya ito, bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nakakita na ako ng hindi mabilang na mga lugar ng sakuna sa Syria, Ukraine at Iraq. Ngunit hindi ko naisip na ang isang simpleng pagkain ay maaaring maging dahilan para mabuhay ang isang tao sa mga ganitong matinding sitwasyon. Pag alis ko sa museo, dahan-dahan akong naglakad. Papasikat na ang araw. Sa kalye, nagsisimula ng maglakad ang mga estudyante, manggagawa at matatanda. Nakita ko ang isang karinderya na bukas na. Sa loob, nakita ko ang mga bote ng banana ketchup na nakahanay sa mga mesa. Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan ang isang bagay. Ang mga imbensyon ng Pilipinas ay nakakaapekto sa mundo, hindi dahil sa kanilang komplikadong teknolohiya o karangyaan, kundi dahil sila ay malapit sa puso ng tao. Ang Unli-Text ay lumutas sa problema ng komunikasyon. Ang BPO ay lumutas sa problema ng serbisyo. Ang jeepney ay lumutas sa problema ng transportasyon. At ang banana ketchup ay lumutas sa pinakapangunahing problema ng kaligtasan at ginhawa. Bigla kong sinabi sa harap ng kamera ang isang pangungusap na hindi ko inaasahang sasabihin. Akala natin maliliit na bagay ang ginagawa ng Pilipinas. Ngunit sa katotohanan, ang ginagawa nila ay malaking pag-aalaga. Nang gabi ring iyon, bumalik ako sa hotel at nag-order ng pagkain. May kasama itong maliit na sachet ng banana ketchup. Umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Bigla kong naramdaman na hindi lang ito isang simpleng gabi. Ito ay isang paalala ng ginhawang mula sa Pilipinas, isang pag-aalaga na binabalewala ng mundo, ngunit hindi kailanman tumitigil sa pagprotekta sa ating buhay. Nang matapos na naming kunan ng 4 na bahagi, Unli-Text, BPO, jeepney at banana ketchup, akala ko ay natapos ko lang ang isang karaniwang proyekto. Gayunpaman, ang tunay na nagpamulat sa akin sa kahalagahan ng biyaheng ito ay dumating pagkatapos maipalabas ang programa. Noong araw na iyon, nakaupo ako sa aming production studio sa London. Ilang minuto pa lamang matapos mailunsad ang programa online, ang aming social media platforms ay nagsimulang umapaw sa mga notification. Noong una, akala ko ay normal lang na reaksyon. Ngunit sa loob lamang ng isang oras, ang bilang ng mga komento ay lumampas sa aming mga nakaraang record. At ang mas ikinagulat ko ay ang nilalaman ng mga komento na halos magkakatulad. Teka, ang konsepto ng Unli-Text ay galing sa Pilipinas? Sandali, ang customer service ng telepono ko ay talagang sinasagot sa Pilipinas? Kaya pala napaka-resourceful ng mga Pilipino, nagmula pala sa ganoong uri ng kasaysayan. Araw-araw akong kumakain ng banana ketchup, ngayon ko lang nalaman na isang Pilipina ang inventor nito. Kamangha-mangha, ang pagkamangha mula sa iba't ibang panig ng mundo ay bumuhos. Nakaupo ako sa aking silya, pinapanood ang mga salitang dumadaloy sa screen at isang komplikadong damdamin ang umusbong sa aking puso, isang halo ng hiya, pagmamalaki, pagkabigla at kaliwanagan. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang aming team dahil sa hindi pangkaraniwang traffic. Sinabi sa amin ng social media editor, ito ay hindi ordinaryong interes. Ito ay isang kolektibong pagkabigla matapos masira ang kanilang kultural na kaalaman. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, natigilan ako dahil eksakto nitong inilalarawan ang aking sarili bago ako pumunta sa Pilipinas. Akala ko rin noon na ang Pilipinas ay isang ekstra lamang sa pandaigdigang entablado at hindi ko kailanman sineseryoso ang mga kontribusyon nito. At ngayon, ang buong mundo ay dumaranas ng parehong pagguho ng kaalaman na naranasan ko ilang linggo na ang nakalipas. Ipinakita ng aming data na ang pinakamataas na viewership ay hindi mula sa Pilipinas, kundi mula sa UK, Germany, France, US at Australia. Maraming commenters ang nagsabing sila ay nabigla, naantig at nahiya dahil hindi nila naisip kung gaano kalaki ang pag-asa ng mundo sa isang lugar na napakaliit lamang ng kanilang nalalaman. Nagsimula kaming makatanggap ng mga mensahe mula sa mga manonood. Isang guro mula sa Sweden ang sumulat, "Gagamitin ko ang programang ito bilang material sa pagtuturo upang maunawaan ng mga estudyante ang kahalagahan ng Pilipinas sa modernong buhay. Matagal na nating itinuturo na ang teknolohiya ay mula sa Amerika,
ngunit mas marami palang nagawa ang Pilipinas na hindi kailanman na ipakilala. Isang inhinyero mula sa Egypt ang nag-iwan ng komento. Araw-araw kaming nakikipag-ugnayan sa mga serbisyong pinapatakbo ng mga Pilipino, ngunit hindi namin iniisip ang mga kwento sa likod nito. Salamat sa paggawa ng programang ito. Tinuruan kami nitong respetuhin ang mga taong tahimik na nagpapatakbo sa mundo. Ang mga boses na ito ay nagpamulat sa akin na hindi sinasadyang nasindihan namin ang isang pagnanais na muling kilalanin ang mapa ng mundo. At ang pagnanais na ito ay ang karaniwang damdamin ng pandaigdigang manonood kapag kaharap ang Pilipinas. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng mga manonood na Pilipino. Akala ko ay tatango lamang sila bilang pagsang-ayon dahil ang mga imbensyong ito ay bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit laking gulat ko, maraming komento mula sa Pilipinas ang napakabait at mapagkumbaba. Salamat sa pagpapakilala sa Pilipinas. Maliit lang kami, pero nagsusumikap kami. Hindi namin akalain na mapapansin ng mga dayuhan ang maliliit na detalyeng ito. Nakita ko pa ang maraming Pilipinong netizens na nagpapaliwanag sa background ng bawat imbensyon, nililinaw ang mga maling akala at nagdaragdag ng impormasyon. Ang tunong iyon na may pagmamalaki ngunit mapagkumbaba ay nagparamdam sa akin na ito ay isang lipunang marunong magbigay sa mundo nang hindi humihingi ng palakpak. Bigla kong nakita ang isang pangungusap sa discussion board na nagpatigil sa akin at binasa ko ng 3 beses. Hindi layunin ng Pilipinas na maging una sa mundo. Ang gusto nito ay maging ang kailangan ng mundo. Ang pangungusap na iyon ay kumurot sa aking dibdib. Dahil sa mga linggo kong panayam sa Pilipinas, hindi mabilang na beses kong narinig ang mga katulad na ideya. Sinabi ng mga inhinyero, gusto lang naming lutasin ang isang problema. Sinabi ng mga inventor, gusto lang naming protektahan ang mga tao. Ang inobasyon sa maraming bahagi ng mundo ay nagmumula sa ambisyon, ngunit ang inobasyon sa Pilipinas ay tila nagmumula sa malasakit. Nang magkaroon kami ng international conference call, sinabi ng aming deputy director, mukhang mas malalim ang maling pag-unawa ng mundo sa Pilipinas kaysa sa inaakala natin. Sa sandaling iyon, itinaas ko ang aking kamay at sa unang pagkakataon, sinabi ang isang bagay na hindi ko kailanman aaminin noon. Oo, at tayo, sa media, ay matagal nang binaliwala ang Pilipinas. Natahimik ang conference room. Alam kong ang pangungusap na iyon ay parang isang pagsisisi, ngunit ito ang pinakatotoong naramdaman ko sa mga nakaraang linggo. Nang gabing iyon, naglakad-lakad ako sa mga kalye ng London. Malamig ang hangin, ang mga pedestrian light ay kumukurap. Tumayo ako sa isang kanto, pinapanood ang pulang ilaw, walang countdown, walang animation. Bigla kong naalala ang mga praktikal na disenyo sa Pilipinas, ang mga covered walkway, ang organisadong pila, ang pakiramdam na alam mong may nag-iisip para sa iyong kapakanan. Bigla kong napagtanto na ang dahilan kung bakit nag-viral ang programang ito ay hindi dahil nag-imbento ang Pilipinas ng mga bagay na yumanig sa mundo, kundi dahil ipinaramdam ng mga imbensyong ito sa mundo ang isang matagal nang nawawalang init. Ang teknolohiya ay hindi para sa pagpapasikat, kundi para hindi matakot ang mga tao. Ang disenyo ay hindi para sa inobasyon mismo, kundi para gawing mas madali ang buhay. Ang pagkain ay hindi para sa uso, kundi para mabuhay ang mga tao. Ang mga imbensyon ng Pilipinas ay walang malakas na ingay, ngunit binago nila ang paraan ng pamumuhay ng bilyon-bilyong tao. At kami, sa nakaraan, ay hindi ito nakita. Ngayon, sa wakas, nakikita na namin. 3 araw matapos maipalabas ang programa, nakatanggap kami ng mga request for syndication mula sa iba't ibang international media. Sa mga nakaraang taon, madalas gamitin ng mga internasyonal na iskolar ang mga terminong tulad ng The World's Heart of Service, Invisible Engine, at User-First Innovation from the Philippines upang ilarawan ang mga kontribusyon ng Pilipinas sa mundo. Habang tinitingnan ko ang mga pamagat na ito, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Ang Pilipinas ay hindi binaliwala, kundi hindi naunawaan. At ngayon, nagsisimula na itong basahin muli ng buong mundo. Sa huling panayam ng programa, sinabi ko sa harap ng kamera ang isang bagay na hindi nakasulat sa script. Minsan, ang pinakamahalagang inobasyon ay hindi iyong mga nagbabago sa industriya, kundi iyong mga nagpaparamdam sa iyo na mas karapat-dapat pagtiwalaan ng mundo. Ang Pilipinas ay ganoong uri ng lugar. Pagkasabi ko niyon, huminga ako ng malalim. Dahil alam kong nagmula ito sa kaibuturan ng aking puso. Sa mga huling araw ko sa Pilipinas, paulit-ulit kong pinag-isipan ang isang tanong.
Bakit ang mga imbensyong ito maging ito man ay Only Text, BPO, Jeepney o Banana Ketchup ay napakalapit sa pang-araw-araw na buhay? Bakit nagawa nilang lampasan ang wika, kultura at teknolohiya upang maimpluwensyahan ang bawat ordinaryong tao sa mundo? Ang sagot ay unti-unting nabuo sa aking isipan. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na malalim na nakatanim sa lipunang Pilipino, isang filosofiya na hindi ko lubos na naunawaan noon. Isang hapon, umupo ako sa isang cafe sa Intramuros. Umiinom ng mainit na kape, pinapanood ang mga taong dumadaan. Mga matatandang dahan-dahang naglalakad, mga magulang na hawak ang kanilang mga anak, mga kabataang nagbibisikleta. Hindi malapad ang kalye, ngunit maayos. Bigla kong napagtanto na ito ang pangunahing lohika sa likod ng mga imbensyon ng Pilipinas. Bigyan ang bawat isa ng mas maayos na daloy ng buhay. Ang diwang ito na nakasentro sa gumagamit ay hindi lumitaw sa isang corporate meeting room o isang political slogan. Ito ay isang kultural na likas na umusbong mula sa ilalim ng lipunan. Sa aking mga panayam sa Pilipinas, tinanong ko ang higit sa 10 tao mula sa iba't ibang larangan, bakit laging napakamaalalahanin ng mga imbensyon ng Pilipinas? Ang sagot ng bawat isa ay hindi eksaktong pareho, ngunit lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. May nagsabi, dahil alam namin kung ano ang pakiramdam ng mahirapan, kaya gusto naming bawasan ang hirap ng iba. May nagsabi, ang iniisip ng mga Pilipino ay hindi kung paano maging malaki, kundi kung paano maging matatag. At may isang tumawa at sinabing, kung gagawin mong mas madali ang buhay para sa iba, ituturing kanilang pamilya. Bawat pangungusap, bagamat simple, ay tila pumunit sa nakasanayan kong European na sistema ng kaalaman. Palagi naming iniisip na ang inobasyon ay para sa pag-breakthrough, para sa kahusayan, para sa market share. Ngunit ang inobasyon sa Pilipinas ay para gawing mas maayos ang buhay ng mga tao. Habang inaalala ko ang lahat ng detalyeng nakita ko sa Pilipinas, lalo kong nararamdaman na ang pilosopiyang ito ay nasa lahat ng dako. Sa mga convenience store, nakita ko ang mga serbisyong tulad ng pagbabayad ng bill, pagpapadala ng pera, at pagkakaroon ng mainit na pagkain anumang oras. Ang mga serbisyong ito, bagamat tila ordinaryo, ay ginagawang napaka-episyente ng buhay sa Pilipinas. Isang madaling araw, 2 a.m., pagkatapos naming mag-shoot, nagulat akong makita na bukas pa rin ang kalapit na convenience store. Sinabi sa akin ng isang staff, sanay ang mga Pilipino na makabili ng kanilang mga pangangailangan anumang oras, kaya kailangang 24 oras ang convenience store. Natigilan ako. Maraming convenience store sa mundo, ngunit ang tunay na nakakaunawa sa pangangailangan ng tao at nagdidisenyo ng serbisyo batay dito ay marahil nasa Pilipinas. Isang beses, nagreklamo ako sa isang kaibigang Pilipino, bakit halos lahat ng lugar sa mall ninyo ay may ramp para sa mga may kapansanan? Tumawa siya at sumagot, dahil laging may mga ngailangan ito. Ang simpleng pangungusap na iyon ay lubusang nagpabago sa akin. Sa mga lungsod na tinitirhan ko, ang infrastruktura ay madalas na may pagka-arogante. Ipinapalagay nito na kailangan mong umangkop dito, hindi ito ang aangkop sa iyo. Ngunit sa Pilipinas, baligtad. Ang lungsod mismo ang umaangkop sa bawat tao. Ito ay isang uri ng pagpapakumbaba na hindi ko pa naramdaman sa ibang lugar. Isang araw, nakilala ko ang isang street vendor, isang matandang nagtitinda ng buko juice. Nang makita niyang pinagpapawisan ako, binigyan niya ako ng isang baso. Dayuhan ka, mainitin siguro. Uminom ka pa? Tinanong ko siya, paano niyo po nalaman? Sagot niya, kanina ka pa dyan punas ng pawis eh. Sa araw na iyon, bigla kong naunawaan ang isang katotohanan. Ang pag-aalaga ng Pilipino ay nagmumula sa pagmamasid. Ang pagmamasid ay nagmumula sa pagtuon. At ang pagtuon ay nagmumula sa isang kultural na ugali ng paglalagay sa iba sa iyong isipan. Ang ugaling ito ay hindi peke, hindi para sa mga turista, at hindi para sa propaganda. Ito ay natural na umiiral. Akala ko noon ang inobasyon ng Pilipinas ay nagmumula sa pangangailangan, ngunit ngayon, naniniwala akong nagmumula ito sa tao. Kapag nabubuhay ka sa isang lugar kung saan may mga taong nagmamasid, nag-aalala, at nagmamalasakit sa iyo, natural mong iisipin, paano ko rin gagawing mas mabuti para sa iba? Ang resulta ay ang mga imbensyon ay hindi na para sa pagpapasikat, kundi isang tugon. Ang Only Text ay tugon sa mahal na komunikasyon. Ang jeepney ay tugon sa kakulangan sa transportasyon. Ang banana ketchup ay tugon sa hirap ng buhay. Ang BPO ay tugon sa pangangailangan ng mundo,
para sa isang mas matatag na pundasyon ng serbisyo. Lahat ng mga kwentong ito ay tumuturo sa iisang esensya. Ang mga imbensyon ng Pilipinas ay hindi para baguhin ang mundo, kundi para ayusin ito. Habang binabasa ko ang mga komento mula sa mga Pilipino sa aming programa, salamat sa pagtingin sa mga bagay na karaniwang hindi napapansin. Hindi kami magaling, sanay lang kaming gawin ang mga bagay sa paraang komportable para sa iba. Ang Pilipinas ay hindi espesyal na matalino. Espesyal lang na handang magmalasakit, biglang nanikip ang aking lalamunan. Sa maraming bansang napuntahan ko, madalas kong makita ang nasyonalismo, pagmamalaki at kompetisyon. Ngunit ipinapakita ng Pilipinas sa mundo ang isang ganap na kakaibang soft power, isang kultura na gumagamit ng kabaitan bilang lakas, pagpapakumbaba bilang pundasyon at pagiging praktikal bilang prioridad. Nang gabing iyon, sa isang overpass sa EDSA, pinanood ko ang daloy ng mga sasakyan. Maayos ang mga ilaw, matatag ang takbo ng mga naglalakad. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, lubos kong naunawaan kung bakit nakapaglabas ang Pilipinas ng mga imbensyong ito na nakaimpluwensya sa buong mundo. Dahil para sa Pilipinas, ang inobasyon ay hindi para malampasan ang iba, kundi para gawing mas mabuti ang buhay. Hindi ito para agawin ang entablado, kundi para mas maraming tao ang makatayo ng matatag. Ang pilosopiyang ito ay ganap na naiiba sa mundong aking kinagisnan, ngunit nagparamdam ito sa akin ng isang matagal nang nawawalang kapanatagan. Tahimik kong sinabi sa aking sarili, kung mas maraming lugar sa mundo ang magiging tulad ng Pilipinas, marahil ay mas magaan ang ating pamumuhay. Sa paglipad ng eroplano paalis ng Pilipinas, habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliit ng kapuluan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito ang gaan ng pag-alis sa isang lugar na pinagtrabahuhan, kundi ang bigat ng pag-iwan sa isang mahalagang lugar. Sa maikling ilang linggo, tila dumaan ako sa isang malaking pagbabago sa aking pananaw. Bago ako dumating, isa akong mamamahayag na puno ng pagkiling. Pag-alis ko, isa na akong tagamasid na muling naturuan. Paulit-ulit kong inalala ang mga araw ko sa Pilipinas. Pinag-iisipan kung bakit ganito kalalim ang pagbabago sa akin ng biyaheng ito. Ang 4 na imbensyon ay naging mga aral. Ang Unli Text ay nagturo sa akin na ang inobasyon ay hindi tungkol sa teknolohiya, kundi sa paglutas sa sakit ng ulo ng tao. Ang BPO ay nagpakita sa akin na ang puso ng pandaigdigang sistema ng serbisyo ay nasa isang islang hindi ko pinapansin. Ang jeepney at covered walkways ay nagpamulat sa akin na ang isang maunlad na lungsod ay hindi tungkol sa mga nagtataasang gusali, kundi sa isang sistemang nagbibigay daan sa iyong maglakbay ng ligtas at komportable. Ang banana ketchup ay nagbigay sa akin ng bagong pag-unawa sa kahulugan ng pagkain. Hindi lang ito pampabusog, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa pinakamahihirap na panahon. At ang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa 4 na ito ay ang natatanging paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ilagay ang gumagamit sa unang lugar. Ito ay ang diwa ng malasakit. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang pagbabago ng Pilipinas sa mundo ay hindi sa pamamagitan ng malalakas na anunsyo o engrandeng propaganda. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng buhay na mas mabuti ang pinakasimple ngunit pinakamahirap na halaga. Hindi ito humihingi ng palakpak o atensyon, ngunit sa mga lugar na hindi nakikita ng lahat, ito ay nagiiwan ng malaking epekto. Ang tahimik na Pilipinas ay hindi katahimikan, kundi isang pagpili. Isang pagpili na gamitin ang gawa kaysa salita, ang pag-aalaga kaysa sa pagpuna, ang pagiging praktikal kaysa sa pagpapasikat. Itinuturing nito ang inobasyon bilang isang responsibilidad, hindi isang palabas. Itinuturing nito ang pag-unlad bilang isang pang-araw-araw na gawain, hindi isang tagumpay. Sa isang editing meeting sa London, tinanong ako ng team, ano ang huling konklusyon ng episode na ito? Matagal bago ko nahanap ang tamang salita. Sinabi ko, pinatunayan ng Pilipinas na ang isang tunay na dakilang bansa ay hindi kailangang baguhin ang direksyon ng mundo. Kailangan lang nitong gawing mas matatag ang paglakad ng mundo. Nang sabihin ko iyon, naramdaman kong sa wakas ay naunawaan ko na ang diwa ng islang ito. Ito ay maliit ngunit hindi mababa ang tingin sa sarili. Ito ay malakas ngunit hindi nagyayabang. Ito ay mabait ngunit hindi marupok. Ito ay praktikal ngunit hindi magaspang. Kayang-kaya nitong patakbuhin ang pinakakomplikadong serbisyo sa mundo, ngunit kaya rin nitong maghanda ng pinakasimpleng pagkain na nagbibigay ginhawa. Sa huling araw ng pag-record, sinabi ko sa harap ng kamera,
Madalas nating hinahangaan ang mga taong ginagawang mas komplikado ang mundo. Ngunit dapat nating pasalamatan ang mga taong ginagawang mas simple ang mundo. At ang Pilipinas ay ganoong uri ng lugar. Pagkasabi ko niyon, huminga ako ng maluwag. Tila binitawan ko ang isang matagal ng pagmamataas. Dahil kailangan kong aminin, ang mga covered walkway ng Makati, ang mga ahente sa BPO hub, ang banana ketchup sa mga istante, at ang konsepto ng unli text sa aking telepono, lahat sila ay tahimik na nagsasabi sa akin na mali ang paraan ng pagtingin ko sa Pilipinas noon. Sa pag-alis ng eroplano, habang papalayo ang lupain, ang pumasok sa aking isipan ay hindi politika o mga isyu sa balita, kundi isang napaka-personal na pakiramdam. Ang nakita ko sa Pilipinas ay hindi isang ekonomiya, kundi isang grupo ng mga taong handang mag-isip ng higit para sa iba. At dahil sa grupong ito ng mga tao, ang mundo ay nakinabang ng malaki, ngunit hindi humingi ng kapalit. Habang papalapit ang pagtatapos ng aking paglalakbay, ipinikit ko ang aking mga mata. Bigla kong napagtanto na marahil ang pinakadakilang imbensyon ng Pilipinas ay hindi ang unli text, hindi ang BPO, hindi ang jeepney o ang banana ketchup. Ito ay ang kakayahang gawing mas maalalahanin at mas makatao ang hinaharap. Ang kakayahang ito ay patuloy na magbabago sa mundo, at ang mundo, sa wakas, ay handa nang makita ito.